Jiangming, yan lang ang entry-level program mo? Di ka nahiya? Sino nagsabing mas maraming firewall ay mas maganda? Basta epektibo. Kahit isa lang. Magandang sistema pa rin. Handa na kami. Simulan na ang testing. Maniwala kayo sa akin. Kahit ano pa man, ang Xinglan ay hindi maaaring matalo dito. Simulan na. Itong si Lao Liu taong kalahati na sa hukay. Ginagawa pa ang hindi pag-uwi sa gabi. Lao Liu, tama na. Kailangan ko nang umuwi. Bukas may trabaho pa. Inom ka lang. Walang alala. Inayos na ang hotel para sa iyo. Ngayon, tayong dalawa. Hindi uuwi hanggat hindi lasing. Sige. Susugal ako para sa'yo. Tagay. Kung hindi dahil sa nangyari noon ikaw, na expert sa network technology, bakit ka napadpad sa Haishi ng mahigit 20 taon? Halika na lang sa Kiyu Group ko. Edad ko na ayoko nang magpakahirap, inom tayo. Inom tayo, Tagay. Sino ka? Miss, tingnan mo, ito ang room card ko. Talagang ikaw ang nagkamali ng kwarto. Lu Zhaoxu. Paano ka naging ganito kapabaya? Napunta ka sa maling kwarto at natulog ka pa sa isang estrangherong tito. Pero dahil nangyari na ito, hindi ako tatakas sa responsibilidad. Pananagutan kita. Tito, hindi ko nga alam pangalan mo o kung ano ang trabaho mo. Paano mo ako pananagutan? Ah, tama. Ito ang business card ko. Ako ang direktor ng teknikal ng kumpanya ng Aoyang. Ang pangalan ko ay... Luzong, may problema. Maraming hacker ang sumasalakay sa ating kumpanya. Nasira ang firewall natin. Maraming data sa backend ang nawawala. Ano? Nasira ang firewall ng kumpanya. Babalik ako agad. Uy, miss, ang network security ng inyong kumpanya, may problema ba? Eksakto sa specialty ko. Baka makatulong ako sa iyo. Tito, ikaw, isang network security specialist, sa edad mong iyan medyo makapal pa ang buhok ah. Ako, sa totoo lang maingat sa pangangalaga kaya. Uy, miss, wala connect ang buhok ko sa technical ability. Xiao Jiangzong, bakit ka nandito? Jiangming, tingnan mo ang Technology Security Department ninyo. Magaling na Jiangming, tingnan ninyo ang inyong departamento ng teknikal na seguridad. Ang galing ninyo. Na-breach ang firewall, itinago at hindi nag-ulat. Nagdulot ng pagkahulog ng network system ng kumpanya. Nagdulot ng halos 10 milyong piso ang pinsala sa kumpanya. Kung hindi ako dumating, hanggang kailan mo pa itatago? Imposible ito, ang firewall system ng kumpanya. Ako mismo ang nag-set up niyan. Hindi pa ito nagkaroon ng problema. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Lao Jiangzong. Tumahimik ka. May kapal ka pang banggitin ng tatay ko. Ang tatay ko ay 2 buwan lang sa ibang bansa. Ikaw ay nagdulot ng malaking problema sa akin. Ngayon, binibigyan kita ng 2 pagpipilian. O ayusin mo ang problema bago mag-10i recover ang data. Ibalik ang nawala. O ipapakulong kita, ikulong sa bilangguan. Guro, iligtas mo ako, Guro. Xiao Jingyan, ano ba talaga ang nangyari? Kagabi, gustong subukan ang bago kong binuo na firewall system. Sinamantala kong walang tao sa kumpanya. Pinalitan ko ang firewall system. Hindi ko inaasahan na pagkapalit ko ng system, dumagsa ang maraming hacker. Ang firewall na iyon. Hindi talaga kaya. Guro, dapat mo akong iligtas, Guro. Kung malaman ng kumpanya na ako ang gumawa nito, ang posisyon ko bilang technical director ay mawawala. May utang pa ako sa bahay na hindi pa nababayaran. Ang nanay ko ay nasa hospital bed pa, Guro. Kailangan mo akong tulungan. Ako ang nagrekomenda sa iyo sa lumang chairman para maging assistant technical director. Ayaw ko ring biguin siya. Tumayo ka na. See? Guro, kukuha ako ng kape para sa iyo. Guro, kumusta na? Ang hacker ay gumamit ng penetration attack virus. Hindi naman mahirap depensahan, basta ilagay mo sa firewall mo ang anti-tracking program at atakihin ang kanilang server, masosolusyonan. Anti-tracking program. Ganun pala.
Pero ang ganitong paraan, makatatlong beses lang magagamit kung hindi babalikan nila at hahanapin ang base ng firewall mo kung aatake ulit mag-crash ang buong program. Ngayon, nagre-recover na ang data kapag stable na ibalik mo ang original na firewall para mapalitan. Salamat, Guro. Malaki ang naitulong mo sa akin. Salamat po. Oo nga pala, Guro, ito ang proposal ng business department para sa partnership. Kailangan ng pirma ng supervisor. Jingyan magaling ka naman pero masyado kang nagmamadali at masyadong mataas ang pangarap. Naiintindihan ko. Guro, magbabago na ako. Jiang Ming, President Jiang, dumating ka sa tamang oras. dahil sa iyong kapabayaan, nagdulot ng hindi na maaayos na pinsala sa kumpanya. Simula ngayon. Nasisante ka na. Na-terminate ako. Bakit? Malaking pinsala ang naidulot mo sa kumpanya. Ang hindi ka tanggalin. Ano? Itatago ka pa. Anong ibig mong sabihin? Ako ba ang dahilan ng pinsala ng kumpanya? Tama. Jiang Ming, sa aksidenteng report na yan, pumirma ka. Hindi mo ba inaamin? O, hindi ba iyon ang pirma mo? Aksidenteng report. Jiang Ming, sa aksidenteng report na ito, firma mo mismo. Tatanggi ka pa ba? Tatanggi ka pa ba? Xiao Jingyan. Tawagin mo akong Director Xiao. Director Xiao. Saan galing ang pirma na yan? Alam mo naman di ba? Jiang Ming, dati, ginagamit mo na ako bilang guro mo. Sa opisina ay tamad ka. Kung nagpapalpasan ka lang, okay lang. Pwedeng isara ko ang isang mata. Dahil tanda ka na at guro mo ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi mo dapat ginawa. Hindi mo dapat pinalitan ang programa ng kumpanya at iniwan ang iyong posisyon. Kahit na ikaw ang guro ko, hindi kita papatawarin. Kayo ang nagplano ng lahat, di ba? Sige. Isang tanong lang. Ang dating chairman, alam ba niya ang ginagawa ninyo? Nagpapahinga ang tatay ko. Ngayon, ang buong kumpanya, ako ang may say. Sige. Naiintindihan ko. Dahil sa pag-aalaga ng dating chairman, sa akin sa loob ng maraming taon, papaalalahanan kita. Sa susunod na buwan, ang Tech Summit sa Haishi. Tama na. Huwag ka nang mag-alala tungkol diyan. Pagkatapos ng lahat, ako ang Technology Director ng kumpanya. Tama. Sapat na si Xiao Jingyan para sa kumpanya. Ang disenyo ng firewall system, hindi ganoon kadali. Sana sa oras na yon, hindi kayo magsisi sa ginawa ninyo ngayon. Ang daldal mo, hindi ka ba naiinis? Natanggal ka na. Ang dami mo pang sinasabi. Kung darating man ang araw na yon, luluhod ako at diringgin ko ang sapatos mo, di ba? Binabati kita, mahal. Sa wakas, pinaalis na natin ang matandang iyon. Oo nga, siya, isang maliit na technical supervisor lang, pero nakatanggap ng treatment na parang director. Binigyan ng bahay at kotse. Ang lakas ng dating at narinig ko, ang firewall na dinisenyo niya, taon-taon, maintenance cost lang, umabot ng 20 milyon. Iyan ay butas na walang ilalim. Ewan ko ba kung ano iniisip ng tatay ko. Bakit pinanatili niya ang ganyang tao hanggang ngayon? Ang firewall system na dinisenyo ko, mas mura at mas maaasahan kaysa sa matanda. Kanina, naayos ko na ang huling mahinang parte at malinaw na ang lahat. Pwede na itong gamitin agad. Talaga? Sa susunod na buwan, ang Technology Summit, kaya mo ba? Ang firewall system na dinisenyo ko, mayroong 5 layers ng depensa. Huwag mong pansinin si Jiang Ming, exaggerated lang siya. Ang galing! Basta makakuha ka ng proyekto. Sa Technology Summit, itatakda kita agad bilang Vice Director. Sa oras na iyon, tiyak na tatanggapin ka ng tatay ko at papayag siyang magsama tayo. Talaga? Halika, mahal ko. Para sa magandang kinabukasan natin, cheers! May problema po. Bumagsak ang network system ng kumpanya. Ano? Kumusta ang sitwasyon? Mga hacker mula sa ibang bansa ang sumalakay muli. Ang kumpanya ng Haishi, ang firewall ng kumpanya, nasira na ng 40%. Karamihan sa mga sistema ng kumpanya, pinilit na ihinto ang lahat kung magpapatuloy ito. Sa loob ng 3 oras, ang sistema ng kumpanya ay tuluyang babagsak. Ang gulo ng disenyo ng interface ng software na ito, at may pa-startup ad pa. Nakakadiri talaga. Puta, basurang software, basta magbibigay na lang ako ng masamang review. Presidente Jiang, nagrereklamo ang mga user sa ating software. Bumagsak na rin ang stock ng kumpanya. Anong nangyayari? Malaking problema sa kumpanya ni Xiao Jingyan. Hindi ako patatawarin ng tatay ko.
Ang hacker ay gumamit ng penetration attack virus. Hindi naman mahirap ipagtanggol, kailangan mo lang sa iyong firewall. Mag-install ng anti-trace program, at salakayin ang kanilang server. Iyon ang solusyon. Huwag kang mag-alala. Tapos na. Talagang ayos na ang sistema. Director Xiao, ang galing mo talaga. Jingyan, buti na lang nandito ka. Kung hindi, siguradong sisisihin ako ng tatay ko. Ang technical summit na ito, siguradong makukuha mo ang proyekto para sa kumpanya. Kumusta na? Naayos na ba ang sistema? Presidente Lo, medyo stable na ang sistema. Pwede na itong gamitin. Pero kung sasabihin na walang epekto, ang buong Heishi, baka ang aoyang kumpanya lang, ang magsabi nito. Dahil nasa kanila si Jiang Ming, ang dakilang eksperto. Oo nga, sana ma-recruit natin siya. Magiging maganda iyon. Hindi lang ang firewall ng kumpanya ang hindi na dapat ipag-alala, pati na rin ang panalo sa technical summit sa susunod na buwan, ay sigurado na. Madaling sabihin. Ang taong iyon ay paborito ni Jiangming Yuan. Para itago siya, binlock ang impormasyon. Kahit isang litrato niya sa labas ay hindi mahanap. Gusto siyang i-recruit, parang imposible. Hindi. Parang ako. Ah, oo nga pala. Ito ang aking business card. Ako ang technical na direktor ng aoyang kumpanya. Ano? Presidente Lu, may balita lang. Si Jiang Ming ng Aoyang Group ay nag-resign na. Totoo? Ihanda agad ang sasakyan. Personal kong aanyayahan si Jiang Ming na pumunta sa ating kumpanya. Hoy, Lauliu. Sabihin mo, Lao Jiang, isang buwan na tayong nagpapahinga. Kailan ka ba darating sa trabaho ko? sinong nagsabing nagpapahinga ako ngayong buwan? Gumagawa ako ng bagong firewall system. Kapag tapos na ako, hahanap ako ng trabaho. Lao Jiang ang maliit na lugar na ito ng High City. Paano kakasya ang isang Diyos tulad mo? Pumunta ka sa Jing City. Bibigyan kita ng pagkakataon na ipakita ang iyong galing. Kumpleto na ang paggawa ng software. Tama na, matagumpay ang pag-develop ng system, maghanap na ako ng trabaho. Ang Chief Network Security Officer ng Gusali ay nagdisenyo ng firewall system. Ang gandang bagay na ito, paano mahuhulog sa mga kamay ng mga taong hindi marunong pahalagahan? Ipaalam sa Department of Commerce, Kiyu Group, full entry sa High City. Kung hindi ka pupunta, ililipat ko ang buong Kiyu Group sa iyo. President Lu, 3 araw at 3 gabi ka nang nagtatrabaho. Kung hindi ka magpapahinga, masisira ang katawan mo. Ang kumpanya, bahagyang nakapasok sa finals ng Tech Summit. Kung hindi natin makuha ang 10 milyong proyekto mula sa gobyerno ng High City, hindi lang mabubuhay ang kumpanya. Ang tiyuhin ko tiyak na gagamitin ito para gumawa ng malaking issue. Siya nga pala, ano ang sabi ni Jiang Ming? Wala pa. Narinig ko na pagkatapos niyang mag-resign, maraming kumpanya ang naghahanap sa kanya. Pero walang nakakaalam kung nasaan siya. Maghanap pa kayo. Pumunta ka sa venue at itanong kumusta na ang firewall system na sasali kung ano na ang status. Ang Xinglan, para mag-EPO, naghanda ng 2 taon. Ang proyektong ito na sasalihan ay ang pinakamahalagang hakbang. Oh. Kumusta? Ano iyon? President Lu, masama ang balita. May nangyari sa Tech Summit. Ano? Kumusta? Paumanhin, para sa panayam sa kumpanya ng Xinglan, saang palapag ako pupunta? Sumakay ng elevator papuntang 20th floor. Sige, salamat. Ikaw pala.
Batang babae, hindi inaasahan na makikita kita rito. Nasibak ako. Oo. Kaya nga, naghahanap ako ng bagong trabaho. Taga Starland ka pala. CEO Lou, apurahan ang sitwasyon sa Tech Summit. Mas mabuting pumunta na tayo. Tech Summit? Isama mo na ako. Marunong ako ng konting tech, pwede kitang tulungan. Ikaw? Isang programmer na nasibak? Ano pa bang magagawa mo kahit isama ka? Batang babae, huwag husgahan ang tao sa anyo. Sabi nga ng kasabihan, may ginto sa bahay ng matatanda. Tama na. Iwanan siya sa kumpanya. Baka may masabi siya na lalong makakasama sa sitwasyon ko ngayon. Mas mabuting isama na lang hanggang matapos ang summit at saka kausapin siya ng maayos. Pwede kitang isama, pero pagdating doon, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Walang problema. Ano ba talaga ang nangyayari? CEO Lou. Hindi ko alam kung bakit ang ikalimang firewall system natin ay palaging nag-e-error at hindi mabuo. Hindi ba ito si CEO Lou ng Starland? Ngayon ay personal kang pumunta para ipagdiwang ang pagkapanalo ng Aoyang sa Summit Project? Kung sino ang mananalo, hindi pa tiyak. CEO Jiang, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong maliitin ang kalaban. Magkatapat, palitan ng tama. Yan ang tinatawag na kalaban. Ang Starland nyo ay laging natatalo sa Aoyang namin. Yan ba ang kalaban? CEO Lou. Oo nga, narinig ko na sa Starland ay may malaking gulo sa loob. Kung ako sa iyo, kung hindi kaya sa tech, magsara na lang at umuwi. Tiningnan ko na. Walang malaking problema. Sa code lang. Kailangan i-redefine ang security policy, iset ang access control at data test. Pagkatapos, mabubuo na. Hindi ba sinabi kong huwag kang magsalita? Bakit ka lumabas? Ito ay hindi para sa iyo. Sabi ko na nga ba, ang Starland ay lalong nagiging basura. Kaya pala, naging tambakan na kayo ng basura. Kaya pala malapit ng magsara. Jiangming, ang bilis mo naman. 1 buwan pa lang mula nang masibak ka. Nakahanap ka na agad ng bagong kumpanya. Hindi ka nagpahinga. Jiangming, ikaw pala ang tech guru ng Aoyang. Jiangming. Ikaw pala ang technical guru ng Aoyang. Jiangming. Oo nga. Ako nga si Jiang Ming. Sa business card ko na ibinigay ko sa iyo, may pangalan ko naman, di ba? President Lou, hindi ko akalain na itong matandang lalaki ay si Jiang Ming. Ngayon, may pag-asa na ang kumpanya natin. May pag-asa na. Kayo sa Xinglan, gusto nyo bang mabilis na bang malugi ang kumpanya nyo? Anong ibig mong sabihin? Mukhang hindi pa alam ni President Lou kung paano umalis si Jiangming sa Aoyang. Siya, binago niya ang firewall program ng kumpanya na naging dahilan ng maraming hacker na pumasok at sinira ang website. Ang kumpanya ay nawalan ng halos 100 milyon. Kaya siya ay pinalayas na parang isang gwapo. Pinalayas mula sa kumpanya. Tama, pero dahil siya ay isang dating empleyado, gusto ko siyang bigyan ng respeto. Kaya sinabi ko sa publiko na siya ay nag-resign. Hindi ko inaasahan na kayo sa Xinglan ay ginawa siyang huling pag-asa. Ang katawa-tawa. Ano ba talaga ang totoo? Alam mo sa sarili mo. President Lou, sa totoo lang, ako. Mga minamahal na panauhin, ang finals ng Technology Summit ngayong taon ay magsisimula na. Mangyaring handa na kayo. Ang kompetisyon ngayon ay medyo simple. Para sa premyo, naghanda kami ng isang bagong uri ng network virus na magpapababa sa performance ng firewall system ng mga kalahok ng 75% para sa pagsubok. Bawat kalahok na kumpanya ay may 2 pagkakataon. Kung sino ang firewall na mas tumagal siya ang mananalo ngayon at makakatanggap ng 1 bilyong piso na suporta sa proyekto. Susunod, mag-uumpisa muna ang Aoyang. Kapag natalo ko na ang Xinglan at nakuha ko na ang 1 bilyong proyekto, babalikan kita at aayusin kita. Simulan na ang pagsubok. Nakita mo ba, President Lou? Ang 5 firewall na ito ang dahilan kung bakit ang Aoyang sa loob ng maraming taon sa pananaliksik at pag-develop ng network security technology ay laging nangunguna sa inyong Xinglan.
Tapos na ang unang round ng Aoyang. Tagal ng paglaban sa virus. 6 na minuto at 35 segundo. Sa pagbawas ng performance ng 75%, nakaya pa nilang tumagal ng 7 minuto. Mukhang si Xiao Jingyan ay may konting pag-unlad sa mga nakaraang taon. Pero hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Ikaw, isang pinalayas na walang kwenta. Ang laki naman ng sinasabi mo. Tama na. Anong oras na? Nagsasabi ka pa ng ganyan. Turn na natin. Supervisor Lee, kaya mo ba? Huwag kang mag-alala, President Lo. Para sa proyektong ito, ang technical department namin ay naghanda ng 4 na buwan. Kahit na 4 lang ang firewall natin. Hindi ibig sabihin na wala tayong pag-asa. Mahirap eh. Kanina ko tiningnan ang code ninyo. Ang security strategy at configuration values ay hindi maganda. Ibig mong sabihin, matatalo tayo? Kung hindi natin babaguhin, baka ang unang firewall hindi tatagal ng 10 segundo. Biro, pinuri ka lang namin. Akala mo expert ka na? Sa napakaikling panahon, makikita mo ang mga butas ng firewall? Imposible yon. Oo nga, kung totoo na may ganyan kang kakayahan, hindi ka naman sana natanggal. At saka, kahit feasible, hindi na rin naabot ang oras para ayusin ang mga bug na ito. Akala mo ba ang mga butas na ito kayang ayusin sa 1 minuto? Binata, hindi mo kaya. Hindi ibig sabihin na hindi kaya ng iba. Alamin mo na may mas magaling pa sa'yo. Tama na. Naniniwala ako sa aking team. Simulan na ang pagsubok. Ma'am Lu, huwag kang mag-alala. Si Supervisor Lee ay tunay na high-end talent mula sa 985 University. Talagang maaasahan. Hindi tulad ng iba na naghahanap lang ng kasikatan. Mukhang ganito ang sitwasyon. Parang hindi naman ganoon kasama. Tapos na ang unang round ng pagsubok ng Xinglan. Oras ng pagtanggol, 3 minuto at 22 segundo. Ma'am Lu, ito ba ang inyong Xinglan na maingat na inihandang sistema ng firewall? Kung hindi mo sasabihin, akala ko ay FireNet? Sa tingin ko, hindi na kailangan ang ikalawang round para hindi masayang ang oras ng lahat. Ma'am Jiang, paano kung ang oras niya sa ikalawang round ay mas maikli pa? Paano pa tayo makakalaban? 4 na firewall namin, sa ilalim ng pinahinang performance. Hindi umabot ng 5 minuto. Pabayaan na ang paglampas sa Aoyang. Kahit ulitin ng 100 beses, pareho pa rin ang resulta. Supervisor Lee, maghanap ka ng paraan. Ako. Ma'am Luo. Pasensya na. Nabigo ako. Ang Xinglan ba natin? Talagang matatalo. Hayaan ninyo akong subukan. Ikaw? Hayaan mo akong subukan. Ikaw? May isa pa bang pagkakataon sa pagsubok? Ang arkitektura ng firewall system ay nakumpleto na. Nakumpleto na. Kahit totoo ang sinasabi mo, wala tayong oras para ayusin yan, paano mo matatalo si Aoyang? Pero wala tayong oras para ayusin yan, paano mo matatalo si Aoyang? Paano mo matatalo si Aoyang? May sarili akong firewall. Nagbibiro ka. Alam mo ba kung gaano kakomplikado ang paggawa ng isang buong firewall system? Ang paggawa ng isang buong firewall system ay gaano kakomplikado? Gaano kakomplikado? Paano mo magagawa mag-isa? Tama. Ang firewall na hindi kayang gawin ng daan-daan naming tauhan sa Xinglan, ikaw lang ang makakagawa. Ang firewall na hindi kayang gawin ng daan-daan naming tauhan sa Xinglan, ikaw lang ang makakagawa. Ang hindi kayang gawin na firewall, ikaw lang ang makakagawa. Ikaw lang ang makakagawa. Kung gayon, ang mga empleyado ng Xinglan ay mga walang kwenta? Mga walang kwenta? General Manager Lu, kahit tama o mali ang sinasabi niya, kahit siya mismo ay makagawa ng firewall, makakaya ba niyang talunin ang sistema na ginawa natin ng buong puso? Kahit siya mismo ay makagawa ng firewall, makakaya ba niyang talunin ang sistema na ginawa natin ng buong puso? Makakaya ba niyang talunin ang sistema na ginawa natin ng buong puso? Kung siya ang pumunta, mapapahiya lang siya. General Manager Lu, sa aking palagay, mas mabuting hayaan si Supervisor Lee na subukan muli. Sa aking palagay, mas mabuting hayaan si Supervisor Lee na subukan muli. Mas mabuting hayaan si Supervisor Lee na subukan muli. Kung gayon, tanungin mo siya, ano ang resulta ng isa pang test? Ano ang resulta ng isa pang test? General Manager Lu, baka hayaan mo na si Jiang Ming na gwapong lalaki na subukan, baka talagang kaya niya, sa kanyang katandaan ay magpakita ng lakas at magligtas sa sitwasyon. Baka hayaan mo na si Jiang Ming na gwapong lalaki na subukan, baka talagang kaya niya, sa kanyang katandaan ay magpakita ng lakas at magligtas sa sitwasyon. Hayaan mo na si Jiang Ming na gwapong lalaki na subukan, baka talagang kaya niya, sa kanyang katandaan ay magpakita ng lakas
at magligtas sa sitwasyon. Baka talagang kaya niya Baka sa kanyang kayo ay makagawa katandaan ng magandang ay magpakita ng lakas Kayo ay at makagawa ng magligtas magandang sa sitwasyon. Makagawa ng Magligtas magandang sa kwento. sitwasyon. Ang guwapong lalaki na nasa kalahating siglo ay nagligtas sa kanyang master sa panganib. Ang babaeng presidente ay walang maibalik. Sa huli ay ibinigay ang sarili. Ang babaeng presidente ay walang maibalik. Sa huli ay ibinigay ang sarili. Sa huli ay ibinigay ang sarili. Ibinigay ang sarili. Jiang Ming, sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Sa aspeto ng teknolohiya, sa kalahati ng aking buhay ay hindi pa ako natalo. Sa kalahati ng aking buhay ay hindi pa ako natalo. Ang network security ng inyong kumpanya ay may problema, tama? Ang network security ay may problema, tama? Iyan ay eksakto sa aking espesyalisasyon. Baka makatulong ako sa iyo. Kung hindi babaguhin, malamang ang unang firewall ay hindi tatagal ng 10 segundo. Malamang ang unang firewall ay hindi tatagal ng 10 segundo. General Manager Lu, hindi ka naman naniniwala sa sinabi niya, di ba? Hindi ka naman naniniwala sa sinabi niya, di ba? Sa sinabi niya, di ba? Miss Lu, kung ang inyong kumpanya ay walang ibang paraan, iaanunsyo ko na ang resulta ng kompetisyon. Kung ang inyong kumpanya ay walang ibang paraan, iaanunsyo ko na ang resulta ng kompetisyon. Kung walang ibang paraan, iaanunsyo ko na ang resulta ng kompetisyon. General Manager Lu, Iaanunsyo ko na ang sumuko na resulta kayo. ng kompetisyon. Hindi ka naman naniniwala na totoo ang sinabi ng guwapong lalaki na natanggal, di ba? Ang guwapong lalaki na natanggal ang sinabi niya ay totoo, di ba? Ang sinabi niya ay totoo, di ba? Ang paniwalaan o hindi ay karapatan ko. Hindi mo kailangang makialam. Hindi mo kailangang makialam. Sa diksyonaryo ni Lu Jiawokshu, walang salitang sumuko. Walang salitang sumuko. Kahit isa sa 10,000 posibilidad lang, lalaban pa rin ako. Lalaban pa rin ako. Nakakita ng mababang antas na firewall system. Gusto mo bang i-override? Gusto mo bang i-override? I override. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang data ay na-transmit ng wireless. Kailan nagkaroon ng ganitong teknolohiya ang ating Daksha? Kailan nagkaroon ng ganitong teknolohiya? Si Jiang Ming na dakila ay gumawa. Talagang pambihira. Talagang pambihira. Ngayon siguradong mananalo tayo. Nagpapanggap lang. Akala mo ba maglalabas ka ng voice pack para magmukhang high-tech? Supervisor Lee, yung firewall na dinisenyo ni Jiang Ming, ilang layers ng proteksyon, kaya bang talunin si Xiao Jingyan? Ewan ko rin. Pero si Jiang Ming ay veteran na master. At siya pa ang guro ni Xiao Jingyan. Sa tingin ko, kahit anong gawin niya, hindi siya matatalo kay Xiao Jingyan. Dapat may hindi bababa sa 5 layers. Ako ang technical director ng Aoyang. Itong gwapong lalaki, anong laban niya sa akin? Kung hindi ko siya pinayagan sa kumpanya dati, siya, matagal na siyang sinibak ng Aoyang. Akala mo ba, kahit sino ay pwedeng maging gaya ni Jingyan, kasing talino, isang tao, kayang bumuo ng 5 layers ng firewall defense system? Imposible iyan. Sino ba talaga ang nangangarap? Mamaya malalaman nyo. Natapos na ang coverage. Ang Xingyu system ay nagbabantay sa inyong kaligtasan. Bakit 3 lang? Jiang Ming, ito ang garantisado mong panalo? Jiang Ming, yan lang ang entry-level program mo? Di ka nahiya? Sino nagsabing mas maraming firewall ay mas maganda? Basta epektibo. Kahit isa lang. Magandang sistema pa rin. Handa na kami. Simulan na ang testing. Maniwala kayo sa akin. Kahit ano pa man, ang Xinglan ay hindi maaaring matalo dito. Simulan na. Sana si Boss Jiang Ming, ang 3 pader na ito, ay tumagal ng mas matagal. Anong nangyari? Jiang Ming, 1 segundo lang. Ang unang firewall ay nalampasan na Jiang Ming. Gusto mo bang patayin ang Xinglan natin? Hahaha, alam ko na ganito, matandang gago. Ngayon, alam mo na kung gaano ka kawalang kwenta. Nagkamali ba talaga ako ng pinagkatiwalaan? Hindi man lang umabot ng 1 minuto, Jiang Ming, gagawin mo ang Xinglan kumpanya na ipapako sa haligi ng Daxia Technology ng kahihiyan. Hahaha. Binabati kita, Ma'am Jiang. Mukhang ang proyektong ito ay mapupunta sa inyong Aoyang kumpanya. Salamat, Mr. Vite. Sa tingin ko, ano pa ang paghahambing? Ito ay pag-aaksaya ng yaman ng lipunan. Huwag muna magmadali sa konklusyon. Hindi pa tiyak kung sino ang panalo o talo. Tumahimik ka na. Kung hindi dahil sa iyo, matatalo ba tayo ng ganito kasama? Ngayon, si Boss Lu at ang Xinglan,
ay naging katatawanan ng Sinabi ko na sa iyo noon pa, siya ay isang matandang empleyado na nasa hukay na. Ipilit ninyong ilagay ang tiwala sa kanya. Talagang naghahanap ng kamatayan. Xiao Jingyan. Sinabi ko na sa iyo noon pa. Masyadong nagmamadali at naghahanap ng agarang pakinabang ay hindi isang magandang bagay. Ngayon ay hindi pa oras para magpasya kung sino ang mananalo. Tama na, Jiangming. Huwag mo nang sabihin pa. Ang resultang ito ngayon. Hindi ko sinisisi ang sinuman. Ngunit mula ngayon hinihiling ko sa iyo na huwag nang lumitaw sa harap ko. Hindi. Tumahimik ka. Mr. Witt, ang summit ng teknolohiyang ito ay talo ang aming Xinglan. Ang kakayahan ay hindi kasing husay ng iba. Tinatanggap namin. Mr. Lu, sandali lang. Tingnan mo. Natapos na ang paglilinis ng virus ng system. Naayos na ang firewall sa sarili. Gusto mo bang sirain ang pinagmulan ng virus at atakihin ito? Paano ito posible? Imposible. Talagang imposible. Siyempre, 3 firewall ay nawasak na. Paano iyon mababaliktad? Ano ang imposible? Naaalala ko na tinuruan kita. Hanggang sa huling segundo, huwag basta-basta hatulan ang tagumpay. O pagkabigo, paano mo nalaman na ang nakikita mo ay hindi ang kalaban na gusto nilang makita mo? Ikaw? Tagumpay. Hindi lang tayo nagtagumpay. Nag-backtrack at pinatay ang virus na idinisenyo ng host. Ito ba ang kakayahan ng dakilang Jiangming? Mr. Lu, ang proyektong ito ay ipapaubayan na namin sa inyong kumpanya, Hinglan. Responsibilidad. Mamaya ipapabati ko sa staff na makipagkontrata sa inyo. Salamat, Mr. Waite. Mr. Jiang, hindi inaasahan na tayo ang nanalo sa huli, di ba? Salamat sa iyo. Sa pagdala kay Jiangming sa akin. Paano mo ako pinangakuan? Ito ay 1 bilyong piso na proyekto. Paano ko sasabihin sa tatay ko? Hindi mo man lang matatalo ang isang matanda? Ling Shuang. Boss Jiang Jr. Sa totoo lang, ang paningin mo kumpara kay Boss Jiang Sr. Malayo ang agwat, hindi lang konti. Ikaw. Nanalo ka lang naman ng 1 beses. Ano ba ang magaling diyan? Ang firewall system na ito hindi pa na-verify sa merkado. Tiyak na magkakaroon sa hinaharap ng mas malaking problema. Kung hindi ka naniniwala, tingnan natin. Sa halip na mag-alala dyan, mas mabuting mag-alala ka na lang sa sarili mo. Ano ang dapat kong alalahanin? Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na hindi mo pinalitan ang firewall system ng Aoyang pabalik. Ang Aoyang ay isang kumpanyang higit sa 20 taon, may mahigit 10 milyong daily active users. Ang mga hamon na kinakaharap nito ay hindi kayang lutasin ng iyong hindi kumpletong firewall, hindi talaga. Kalokohan. Ang firewall system ko tumakbo ng buong 1 buwan. Walang problema. Hindi lang iyon. Nakatulong pa ito sa kumpanya na makatipid ng milyon-milyong gastos sa maintenance sa pangmatagalang pananaw. Ang pagtanggal sa iyo ng Aoyang ang tamang desisyon. Talaga? Wait, Ginoong Xiao, masama ang balita. Bumagsak ang sistema ng kumpanya. anong sinabi mo? Xiao Jingyan, anong nangyayari? Hey, sandali. Bakyu! Bakit ang sistema ng kumpanya nasira? Ang proyekto para sa Tech Summit ay natigil din. Ano ba talagang nangyari? Hey, pakinggan mo ko. Wala na akong sasabihin sa'yo. Nasaan si Jiangming? Bakit hindi ko siya makontak? Jiangming. Jiangming, sinibak ko siya. Ano? Ikaw na suwail na anak. Bubuwitin mo ba ako? Simula ngayon, ititiwalag na kita bilang anak ko. Hey, wag! Xiao Jingyan, ikaw na gago. Kasalanan mo to. Bakit ka nagmamatapang na sabihing mas magaling ka kay Jiangming? Ngayon, talagang pinahamak mo ako. Ling Shuang, kumalma ka muna. Ang pinakaimportante ngayon ay bumalik sa kumpanya at ayusin ang server. Tara na. Jiangming, sa nangyari kanina? Pasensya na. Humihingi ako ng tawad. Walang anuman. Isipin mo na lang na bayad yon sa nangyari. Tumahimik ka. Ang kumpanya namin ay nangangailangan pa ng firewall system mo. Pwede ka bang sumali sa amin? Si, Talaga? ako naman talaga ay naghahanap ng trabaho. Magandang araw, Ginoong Lu. Sana po ay maging maayos tayo. Tawag agad ng ambulansya.
Doktor, kumusta ang lagay? Ang pasyente ay sobrang pagod, kaya siya nahilo. Ang karagdagang pagsusuri, lalabas pa bukas ng umaga. Ngayong gabi, kayo dalawa, may isa sa inyo ang dapat magbantay sa kanya. Sige. Salamat, Doktor. Umuwi ka na muna at magpahinga. Ako na ang bahala rito. Ikaw, isang lalaki, kaya mo ba? May nurse naman, di ba? Kung ikaw naman ay hihilo, itong matandang katawan ko, hindi kayang alagaan ang dalawa. Sige, Ma'am Lu, ikaw na ang bahala rito. MM. Nasaan ako? Ma'am Lu, gising ka na. Miss Lu, resulta ng pagsusuri mo, lumabas na, ang pagkahilo mo, bukod sa sobrang pagod, may isa pang dahilan. Binabati kita, buntis ka. Buntis ako. Miss Lu, huwag kayong masyadong ma-stress, dahil sobrang pagod na kayo, at kung mag-excite pa kayo, baka maapektuhan ang inyong pagbubuntis. Sundin ng doktor. Humiga at magpahinga. Binabati kita, pangalawa mo na ito, di ba? Alagaan mong mabuti siya. Ma'am Lu. Tawagin mo na lang akong Zhao Oxue. Jokshue, paano naman ang batang ito? Tiyak na hindi ko ito itatago. Huwag munang pag-usapan ang aking kumpanya. Hindi sila mabubuhay kung wala ako. Ang relasyon natin, paano nating ipapaliwanag sa iba? Kaibigan, kasintahan, at ang iyong edad, sa tingin mo ba ay bagay tayo? Ako. Ma'am Lu, may problema. Pagkatapos naming magpalit ng bagong firewall system, ang server ng kumpanya ay tuluyang nasira. Lahat ng proyekto ng kumpanya ay huminto. Sige, babalik ako sa opisina ngayon din. Sige, subukan mo sige. Director Jam, naibalik na ang sistema. Si Jiang Ming, ang matandang empleyado, sabi niya may problema ang aking firewall at ang sistema. Nakakatawa talaga, maliit na aberya lang, hindi ba normal lang? Araw-araw nag-iingay, umuwi na kayo. Wala nang problema ang sistema. Pero ang proyekto ng Technology Summit, ano ang gagawin? Ang tatay ko babalik at sisisihin tayo. Kung hindi, sabihin mo sa chairman na si Jiang Ming, ang matandang empleyado, ay nagnakaw ng data ng kumpanya natin, kaya tayo natalo. Tito, gagana ba ito? Bakit hindi? Anyway, si Jiang Ming ngayon ay wala na. Huwag kang mag-alala. Ang aking firewall system ay 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Kapag nag-crash ang sistema niya, ang proyektong ito ay natural na mapupunta sa atin. Sige, gawin natin ang sabi mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Tingnan mo, ang sistema ay ayos na ayos. Naku, nasira ang sistema, pati na rin, ang server ay bumagsak. Ano? Ano? Paano nangyari ito? Buwisit? Ilang araw lang akong nagpagaling. Gusto niyong sirain ang lahat? Day, Ikaw, suwail na anak. Tinanggal si Jiang Ming na nagdulot ng pagkasira sa buong sistema ng kumpanya. Pati ang server ay naapektuhan. Nawalan ng 50 milyong piso. Gusto mo bang mabangkarote ang kumpanya? At ikaw, ang firewall mo, walang kwenta. Kung hindi ka makabayad ngayon, maghanda ka ng pumasok sa bilangguan. Chairman, ako po. Tumahimik ka. Hi, ang usapin na ito, nagkakamali kayo tungkol kay Jingyan.
Sa totoo lang, si Jiang Ming mismo ang may reklamo. Matagal na siyang lihim na kasama ang presidente ng Xinglan Kumpanya ay nag-flirt kay Lu Zhaoxue. Kung hindi lang maagang natuklasan ni Jing Yan, ang nawala sa atin ay mas malala pa sana. Tama po, Chairman. Si Jiang Ming, ang matandang empleyado, ay matagal nang may galit sa inyo. Madalas siyang magsalita sa likod nyo. Sinabi na binabaliwala nyo siya, itinatago. At sinabi na sinasayang nyo ang kanyang kinabukasan. Saka, madalas din niya akong inaaya na sumama sa kanyang lumipat ng trabaho. Talaga? Sigurado na sigurado, Chairman. Handa akong manumpa. Kung may sinabi akong kasinungalingan, sana'y tamaan ako ng kidlat, Chairman. Hey, hindi ako lolokohin ni Jing Yan. Ayos, Jiang Ming. Talaga namang asong walang utang na loob. Alam ko na, yung mga technical na tao, paano sila mananatili sa Aoyang? Buti na lang may inihanda akong plano. Hey, anong ibig sabihin yan? Yung pag-alis ko abroad, bukod sa magpagamot, may isa pa akong dahilan. Makipag-usap sa ulap kumpanya, pag-usapan ng partnership. Ang pinakamalakas na kumpanya sa Japan na kumpanya ng teknolohiya ng network, cloud technology. Sabi, yung kumpanya nila hindi lang magaling sa network security, pati na rin sa hardware, ay malakas din. 80% ng mga server sa Haishi ay sila ang nag-provide, kasama na ang kumpanya natin. Dati, yung terms nila ay mahigpit. Pero ngayon, hindi na natin iyon maiisip. Pumunta kayo ngayon at makipag-ugnayan sa pinuno ng teknikal ng ulap kumpanya. Sabihin ninyo na pumayag ako sa request nila. Papuntahin sila agad para tumulong? Pero si Jiang Ming, ano ang gagawin? Jiang Ming, pagkatapos ng server, saka ko siya haharapin. President Jiang, kakabalita ko lang, yung ulap kumpanya, na technical engineer sa Heishi, ngayon ay nasa Xinglan Kumpanya tumutulong, mag-maintain ng server. Oh? Yung server nila, parang nagka-problema rin. Haha! Ang galing ng timing. Kayo dalawa, pumunta kayo agad sa Xinglan at kunin ang engineer ng cloud para sa akin. Sige tay, pupunta ako agad. Kamusta na? Ma'am Lu, pagkatapos ng pagpalit ng bagong firewall system, lahat ng server ay bumagsak at ang network services ay huminto lahat. Kung magpapatuloy pa ito, lahat ng data ng ating mga kliyente ay mawawala. Mababang karote ang ating kumpanya. Ang problemang ito ay pagkukulang ko sa pag-iisip. Ang hardware system ng Xinglan ay hindi kasing husay ng Aoyang. Ang dala nitong Xingyu firewall system ay talagang mahirap. Kaya nagdulot ito na ang server ay tuluyang bumagsak. Ikaw na naman? Ano bang masasabi ko sa iyo? Hindi ito problema ni Jiang Ming. Makipag-ugnayan agad sa mga engineer ng cloud papuntahin sila para mag-ayos. Hindi na kailangan. Dinala ko na sila. Uy, Lu Zhaoxue, ano bang ginagawa mo? Ilang araw lang akong wala sa kumpanya. Muntik mo nang mabangkarote ang Xinglan. Kung hindi mo kaya, magbitiw ka na agad. Sino siya? Siya ay si Hao Liang ay tiyuhin ni Ma'am Lu at pangalawang shareholder ng kumpanya. Palagi niyang gustong alisin si Ma'am Lu at maging presidente. Ang dalawang ito, sila ay mula sa cloud, mga technical engineer, sina Sakai at Sato. Kung nandito na kayo, tulungan nyo na kami ayusin ang server. Magandang araw, Ricky-san. Bagaman ang inyong kagamitan ay ibinigay ng aming cloud kumpanya ay ibinigay. Ngunit ang inyong kontrata ay nag-expire na. Kung gusto nyo kaming magbigay ng serbisyo sa pag-ayos, kailangan pumirma ng bagong kontrata. Walang problema. Pwede ko na itong i-renew ngayon. Dahil magre-renew tayo ng kontrata, ang taunang pag-update ng kagamitan at maintenance fee ay tataas mula 2 milyon hanggang 20 milyon. 20 milyon. Bakit ang dami? Ikaw ay hindi na kailangan magbayad. Ngunit ang server, kailangan yung ayusin. Ngunit kung tungkol sa, kung kaya mong ayusin bago mag-bankrupt ang Xinglan, ayusin ay depende kay Nico-san. At sa swerte mo. Binabantaan mo ba ako? Ano kung bantaan kita, Lu Zhaoxue, kung hindi ka magre-renew, ang server ay mananatiling sira. Sa oras na iyon, ang kumpanya ay magkakaroon ng maraming kliyente na maghahabol ng malaking kabayaran. Ikaw ang may sala. Ngunit kung magre-renew ka, kailangan mong bayaran agad 10 beses ng renewal fee. Ang kumpanya ay magbabankrupt pa rin. Sa anumang paraan, ang posisyon mo bilang presidente ay hindi mo na mapapanatili. Haha. Hao Liang, ano ang mapapala mo sa paggawa mo nito? Mapapala? Siyempre meron.
Sasabihin ko sa iyo ang totoo, nakipag-usap na ako sa cloud kumpanya. Kung magagawa ko lang maging presidente ng Singlan kumpanya, ang presyo ng renewal ay mananatiling pareho. Ang kapalit ay ang Singlan kumpanya ay magiging subsidiary ng cloud kumpanya sa Haishi. Iyon lang. Ano? Ibebenta mo ang Singlan? Ano ngayon? Basta ang Singlan ay nasa aking kontrol, bahala na kung sino ang nasa likod. Nasaan tayo? Kagabi. Magsuot ka na ng damit. Ano? Hindi ka naman ganyan kaiyahiya kagabi. Siguro. Baka nagustuhan na kita. Pero may tao sa puso ko. Si Yan, nawala na siya. At ikaw? Hinihintay mo pa ba siya? Oo, hinihintay ko. Kung sasabihin ko, ako siya, maniniwala ka ba? Ikaw. Ako si Yan. Naalala mo pa ba kagabi? Huwag kang mag-imbento. Imbento ba? O gusto mo bang ipaalala ko sa'yo? Mukhang nakalimutan niya ang nangyari kagabi. Masyado kang nag-iisip. Kukuha lang ako ng damit. Ikaw. Inaapi mo ako. Mukhang may mas nagmamadali pa sa akin. Chengxi, nakabalik na ako sa bansa. Nagkamali ba ako ng location? HMP. Meng Yanchen. Kailangan mo pa akong sunduin ng personal. Sinabi ko na sa'yo, nahintayin mo lang ako sa bahay. Ikaw ang nagpumilit na sumama. Mahal. Si Kuya Yanchen ay talagang mahalaga sa akin. Mahalaga. 5 taon na ang nakalipas. Nagkasakit ng malubha si nanay. Salamat sa kanya. Sabi ng mga doktor sa China, wala nang pag-asa. Si Kuya Yanchen pa nga ang nagpatagal kay nanay, ng 5 taon. E di tawagin mo siyang Kuya Yanchen. Mahal, ikaw ang pinakabuti sa akin, di ba? Siguradong hindi ka magseselos, di ba? Chengxi. Chengxi. Matagal na tayong hindi nagkita. Kuya Yanchen, matagal na tayong hindi nagkita. Sabi ko sa'yo, ikaw itong matandang lalaki. Mukhang matanda ka na talaga. Bakit puro ka mga bagay na ginagawa ng masasamang tao? And Lu Zhaoxue, sabi ko sa'yo, paano ka kumukuha ng tao? Nag-donate ka ba ng mata mo? Ako ang presidente ng Singlan. Paano ko gagamitin ang mga tao? Ako ang magdedesisyon. Sige, Lu Zhaoxue. Pinapaalala ko sa'yo, konti na lang ang oras mo. Ngayon, bawat minuto ng pagkaantala, mas maraming mawawala ang kumpanya. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Hoy Lu Zhaoxue, baliw ka ba? Siya ay isang maliit na technician lang. Kahit itong uri ng tao, ikaw ay pinagkakatiwalaan mo ng ganyan? Mas mabuti pa yan kaysa maniwala sa isang taksil. Na tulad mo walang utang na loob na hayop noon, kung hindi dahil sa pagsagip sa'yo ng aking ama, hindi siya mamamatay. Kahit i-renew o hindi ay ang pagtanggal sa aking posisyon bilang presidente, kaysa ibigay na lang sa'yo ang Singlan. Bakit hindi ako magtaya? Ikaw. Miss Lu, pinapaalala ko sa'yo, ang tao ninyo ang gumalaw sa aming server. Kung magkakaroon ng anumang problema, hindi kami mananagot. Tama. Kung magkakaroon ng problema at papalinisin namin ang kalat, ang bayad para sa renewal. Dodoblehin.
Matandang Ginoo, pinapaalala ko rin sa'yo ng may mabuting loob. Kung mali ang iyong operasyon, ang Xinglan ay guguho. Ang responsibilidad na ito, kaya mo bang panagutan? Sino ang nagsabing siya ang mananagot? Jiangming, magpatuloy ka ng walang alala. Kung magkakaroon ng anumang problema, ako ang mananagot. Suyo, gumawa ka ng isang kasulatan ng pananagutan. Ang insidenteng ito, kahit anong malaking aksidente ang mangyari, ako, Lu Zhao Oxue, ang sasagot lahat. Walang kinalaman si Jiangming. Jiangming, sa pagkakataong ito, huwag kang mag-alala. Mag-ayos ka ng walang takot. Ako ang sasalo sa'yo. Sige, magtitiwala ako. Kahit matagal na akong hindi gumawa. Ngunit ang mga basic na kagamitang ito. Noong kolehiyo ako, sawa na ako. Tutulungan talaga kita. Para manatili kang CEO. Nagpapanggap ka lang. Tingnan natin, kayo dalawa. Kailan kayo palalayasin sa Starwave kumpanya? Xiao Jingyan, kung magpapatuloy ka sa walang kwentang usapan, ipapalayas kita ng guard. At ikaw, ako ngayon, ay punong ehekutibong opisyal pa rin ng Starwave kumpanya. Ang lahat dito, ako pa rin ang may sabi. Wala kang karapatang makialam. Mabuti, Lu Zhaoxue. Mamaya, makikita ko kung paano ka malalaglag, kung siya ang mag-aayos. Kapag may anumang problema, titiyakin ko na sa unang pagkakataon. Magpatawag ng pulong ng mga tagapamahala, hindi lang sisisihin ka, at ipapakulong pa kita sa maupukulungan. CEO Lu, ang tanga mo naman. Maliban sa Cloud, ang pinakamataas na engineer, walang sino man sa mundo ang makakapag-ayos ng mga server na ito, lalo na kayong mga taga-Daxia. Imposible. Tumahimik ka. Bawat salita, taga-Daxia. Hindi ba taga-Daxia ang mga ninuno ninyo? Akala nyo hindi alam ng iba? Mga peking dayuhan. Nakainom ng konting dayuhang tinta. Nagpalit ng banyagang pangalan. Dito nagpapanggap. Kung magpapatuloy kayo, lumabas kayong lahat. Ikaw, Patayin ang main server power. Oo. Ano na? Ayos na ba? Okay na ba? Pansamantala kong inaayos ang mga linya. Medyo nagmamadali tayo. Ito lang ang magagamit natin, ang pinakasimpleng paraan. Basta't sa loob ng isang buwan, makakapagpalit na tayo ng bagong server. Mamaya, i-configure ko ang Xingyue firewall system ayon sa Xinglan kasalukuyang kapasidad ng server, i-rematch na lang. Mga 10 minuto pa. Nagmamayabang ka lang. Sa kabuuan, hindi lalampas ng 30 minuto, nagawa mong ayusin ang server at paandarin ito muli. Kahit ang cloud engineer, hindi yata kaya. Mr. Lu, pinakialaman ng tao mo ang server namin. Kung magkakaroon ng anumang problema, wala kaming pananagutan. Ikaw ang mananagot. Mananagot ka? Wala kang kwenta. Kapag ikaw ang mananagot, huli na ang lahat. Jiangming, huwag mo silang pansinin. Ituloy mo lang ang pag-aayos. Si. Tapos na. I-start na ang server. Sige, po. Nabigo, di ba? Walang reaksyon ng server. Nagpupumilit ng walang saysay. Hindi marunong mag-ayos. Pero pinilit pa rin. Payo ko sa'yo, magkaroon ka ng self-awareness. Sumuko ka na lang. Kung hindi, mamaya wala ka ng pagkakataong umiyak. Lu Zhaoxue, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ngayon, mag-resign ka na bilang presidente at ibigay mo ang lahat ng iyong shares bilang kabayaran sa akin. Maaari kong isaalang-alang na hindi kayo ipakulong. Tingnan nyo, bumalik na sa operasyon ang server. Nagre-resume na ang database. Paano nangyari ito? Ginoong Sato, bilisan mo, tingnan mo. Tingnan kung totoo ba. Normal ang lahat sa server. Naibalik na. Naayos na talaga ang server. Jiangming, dati ka bang hindi ba cybersecurity officer? Bakit marunong ka ring mag-ayos ng server? Tulad ko, isang lalaking noong bata pa, tinatawag na tech geek, bukod sa marunong mag-code, marunong din ng basic na pag-ayos ng kagamitan. Normal lang din. Ang galing ng teknolohiya. Kahit ang mga engineer ng cloud headquarters namin, hindi magawa ang ganito kabilis na pag-aayos. Ginoong Jiangming, pasensya na. Saan mo natutunan ang iyong teknolohiya? Bakit ngayon hindi mo na ako tinatawag na isang taga-Daxia na walang alam sa teknolohiya? Pasensya na. Nagkamali ka ng pagkakaintindi.
Palagi akong gumagalang sa mga taong marunong sa teknolohiya. CEO Lou, tingnan mo. Naayos na ang server na ito. Magpatuloy tayo sa usapan tungkol sa pag-renew. Tao ng bayad ay pwedeng magkaroon ng discount. Ngayon lang kayo nagsimulang mag-discount sa akin. Siyempre, ang kondisyon ay kailangang ipaubaya si Ginoong Jiangming kasama ang kanyang teknolohiya at ang Star Moon Firewall System sa aming cloud kumpanya. Kami ay magbabayad ng dagdag na 10 milyon. Pero kailangan pumirma ng kontrata para tiyakin na ang teknolohiya ni Ginoong Jiangming at ang Star Moon Firewall System hindi mailalabas o mapapasa sa iba kasama na ang loob ng Xinglan kumpanya. Magnakaw na lang kayo. CEO Lou. Hindi maganda. Hindi ako papayag. CEO Lou, kahit na naayos ninyo ang mga server na ito, pero huwag mong kalimutan ang kontrata ng inyong Xinglan kumpanya ay nag-expire na. Kung hindi kayo mag-renew, sasamsamin namin ang lahat ng server. Sa oras na iyon, ang kumpanya ninyo lahat ng proyekto ay hihinto. Ang matitira ay bangkarota at pagsasara. Mr. Lu, ngayon ikaw ay wala nang pagkakataong pumili. Kailangan mo lang tumango. 1 milyon, iaangat ko para sa iyo, 5 milyon. At nangangako kami na ang Xinglan ay libreng gumamit ng server sa loob ng 3 taon. 5 milyon. Ang inyong cloud. Ilang user ang nasa building? Kapag namonopolyo na ninyo ang teknolohiya ni Jiangming. 5 milyon. 500 milyon. 50 bilyon lahat ay madali ninyong aanihin. Hindi ako papayag. Mr. Sato, ang babaeng ito ay ayaw sa mabuti, gusto niya ang masama. Kung hindi bumalik muna sa ating kumpanya, ayusin ang ating kumpanya problema sa server. Mr. Lou, bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Kung pagkatapos ng 3 araw hindi ka nakapagdesisyon, kukunin ko ang lahat ng server. Kayong dalawa. Lu Zhaoxue. Ngayon kayang matugunan ang pangangailangan ng ating kumpanya ng server provider na kailangan ang cloud tech lang ang isa. Tinanggihan si Sakai sa panahong iyon. Ang negosyo ng kumpanya ay ganap na hihinto. Paano sasali sa information conference? Ito ay tungkol sa kung maaaring mag-IPO ang Xinglan. Dapat ba nating panoorin na lang ang pagsisikap ng lahat ng empleyado? Ang masayang lahat? Tumahimik ka. Wala kang pakialam. Kahit hindi mag-EPO, ang Xinglan, hindi kailanman magbibigay ng sandata sa dayuhang puwersa na umaapi sa mga kababayan, magbibigay ng patalim. Sige, may paninindigan. Kung ganoon, magpupulong ako bukas ng mataas na antas na pagpupulong ng kumpanya kung sa oras na iyon. Hindi makapagbigay ng makatwirang paliwanag, hintayin mo na lang na maalis ka sa pwesto, Hemp. Ma'am Lou, ano ang gagawin natin? Kung talagang dahil sa paghinto ng operasyon, hindi tayo makakadalo sa trade show. Kung gayon, ang mga pagsisikap natin sa mga nakaraang taon para sa paghahanda ng IPO ay masasayang lahat. Hindi ko rin alam. Ano naman ang mahirap dito kung hindi magpalit na lang tayo ng tagapagbigay ng server? Madali lang sabihin, para sa isang kumpanya na may ganitong laki tulad natin, isang internet company, ang server na ginagamit natin ay may mahigpit na mga kinakailangan. Sa buong mundo, ang nakakatugon sa mga kondisyon ay tanging ang cloud computing company lamang. Kung hindi, sa tingin mo ba hahayaan ang industriya ng internet ng Daxia na apihin ng bansang ang sarili natin sa napakaraming taon? Ikaw, isang tech master, bakit wala kang ganitong pangunahing kaalaman? Ito, hindi ko talaga alam. Pero noon, kami mismo ang gumagawa ng server sa pamamagitan ng kamay. At okay naman ang gamit. Talaga? Kung gayon, tiyak na matutulungan mo ang Xinglan na gumawa ng isang server na higit pa sa cloud computing company, di ba? Hindi na aabot. Kahit na technically kaya niya, hindi aabot sa oras. Tama nga. Para sa ganitong uri ng server na magkakagrupo, mula sa simula hanggang sa wakas, sa paggawa pa lang, kailangan ng hindi bababa sa 3 buwan. Ma'am Lou, ano ang gagawin natin? Hindi ba? Kailangan ba talagang sundin ang kanilang mga kahilingan, hindi ba? Sa loob ng bansa, isang kumpanya lamang ang kasalukuyang makakalutas sa problema ng Xinglan. Pero sila ay may background militar at karaniwang hindi nakikipagtulungan sa pribadong sektor. Anong kumpanya? Feilong Group. Feilong Group. Grupo Feilong. Jiang? Salamat sa'yo. Natulungan mo kaming malutas. Ang problema sa arkitektura ng server, kundi ang ika-4 na henerasyon ng drone ng militar, ay magiging malaking problema ang produksyon. Ikaw, ang aking malaking tagapagligtas. Kung ano man ang mangyari sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin.
Fang. Magkasama tayo noon, wag na tayong magpormal. Kapag libre ka, imbitahan mo lang ako ng tsaa. Walang problema. Eto mayroon akong 2 tael, 60 taong gulang na tsaa ng Yunhai. Sa susunod mong bisita, iinom tayo ng todo. Si. Usapan na kung magbaback out ka sigurado ako na ang mga elektronikong produkto ng Grupo Feilong lahat ay mag-crash. Grupo Feilong, talagang hindi natin maabot na antas. Ngayon, ang Singlan. Baka malapit nang matapos. Hindi kung ang Grupo Feilong nga. Madali na itong malutas. Sabi mo, madali lang. Si Yo Jiang, sobrang tapang mo naman iyong Grupo Feilong, wag na nating sabihin ang maliliit na negosyo gaya natin. Kahit na ang nangungunang 10 pampublikong kumpanya sa Daxia, hindi rin makakausap. Hindi sila kaya. Hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Nene, sa panahon ngayon, sino ba ang walang konting koneksyon? Hindi mo kailangang aliwin ako. Huwag kang mag-alala. Talagang hindi ko para sa kumpanya ipagbibili ang iyong teknolohiya at sistema. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Kung hindi, sasamahan ko kayo upang makita, di ba malalaman? Talaga? Siyempre, tara na. Lao Jiang, tapos na ang bagay. Bilasan mong pumunta. Anong problema? Narealize mo bang nagyayabang ka sobra? Gusto mo nang umatras? Hindi. Mayroon akong emergency. Kung hindi, kayong dalawa na lang pumunta. Paano kami pupunta? Hindi namin kilala ang chairman ng Feilong Group. Kung pupunta kami, baka hindi man lang tayo makapasok sa pinto. Kung ganoon, kunin mo ito. Pumunta ka sa Feilong Group at hanapin ang kanilang chairman, Fang Jingshan. Sabihin mo sa kanya na sa loob ng 3 araw, siya mismo ang magdala ng mga tao para mag-set up ng server. Isang promissory note. May utang ba siya sa iyo? Tama. Sabihin mo sa kanya, ang 2 tael na Yunhai Old Tea na utang niya sa akin noon, dapat na niyang bayaran. 2 tael na tsaa? Gusto mong ipagpalit iyon sa milyon-milyong server na hindi mabili kahit saan? Sa tingin ko nga lugi pa ako. Kung hindi dahil kay Zhao Xue, ang promissory note na ito ay maaaring ipagpalit sa kalahati ng Feilong Group. Tama na. May gagawin pa ako. Kayo na lang 2 ang pumunta. President Liu, hindi kaya tumakas siya dahil sa takot? Baka naman talagang dadalhin mo ang lumang papel na ito sa Feilong Group. Ano ang pinagkaiba niyan sa scam? Sa puntong ito, kailangan na nating subukan kahit walang pag-asa. Tara, pumunta tayo sa Ma'am Liu, pero ito ang Feilong Group, ang pinakasikat na server sa bansa. Isang kumpanya ng militar. Ang kanilang chairman ay kayang makipag-usap sa Pangulo. Isang malaking tao na nakikipagbiruan. Dala namin ang utang na papel na ito para makipagkita sa kanya. Hindi mo ba naisip na katawa-tawa ito? Kailangan subukan kahit na ano. Tara na. Tumigil. Dito ang punong tanggapan ng Feilong Group. Mga hindi autorisadong tao. Bawal pumasok. Magandang araw, ako ang Pangulo ng Singlan Kumpanya para makipagkita sa inyong chairman na si Fang Jingshan. Makipagkita sa chairman. May appointment ka ba? Wala. Walang appointment. Sa tingin ko, sinadya ninyo ang mang-istorbo. Hindi. Pinapunta ako ng kaibigan ko. Sinabi niya na dati siyang kakilala ng chairman ninyo. Pwede po bang ipaalam ninyo sa kanya? Akala mo ba kung anong lugar ito? Ang chairman ng Feilong Group ay hindi basta-basta para sa inyong mga kung sino-sino na makikita ninyo basta gusto ninyo. Umalis na kayo. Ano ang ginagawa ninyo? Ito ang headquarters ng grupo? Ano ang pinag-aawayan ninyo dito? Manager Laya. Magandang umaga, Manager Liu. Ako ang CEO ng Singlan Company, Lu Zhaoxu. Pumunta ako rito para makipagkita sa inyong chairman Fang. Abala ang chairman. Umuwi na kayo. Manager Liu, seryoso po, may napakahalaga akong bagay na gustong pag-usapan sa kanya. Mayroon akong isang promissory note. Promissory note? Anong promissory note? Tingnan nga. Sinabi niya na si Chairman Fang kapag nakita niya ang note na ito, tiyak na makikipagkita siya sa akin. Si Jiang Ming, ang tagapangolekta ito. President Liu, hindi ko akalain na ang note na ito ay talagang gagana. Ang promissory note na ito ay ibinigay sa akin ni Jiang Ming. Sabi niya, kapag nakita ng chairman ang note na ito, tiyak na tutulungan niya ako. Ibigay. Tingnan ko. Gusto niya yata akong mapatay. Manager Liu, anong ibig mong sabihin? Isang pirasong papel, walang detalye, walang pirma, wala pang 20 salita. At pupunta kayo sa Feilong Group para manloko ng chairman. Ang tapang nyo. Ano pang hinihintay nyo? Dalhin nyo sila. Opo. Manager Liu, anong ibig mong sabihin? Itong note ay ibinigay sa akin ni Jiang Ming. Hindi niya ako lolokohin. Jiang Ming? Sino ba yang pinggano? Hindi ko kilala. Sa tingin ko, humarap kayo rito.
Ma'am Lu, tingnan nyo. Alam ko na, hindi dapat nagtiwala kay Jiangming. Ano na ang gagawin natin? Tagapamahala Liu, pwede po bang humingi ng pabor? Pakisabi na lang ulit. Sabi ng kaibigan ko. Ang chairman, may utang pa sa kanya ng 2 tael ng Yunhai OT. Sabi niya tiyak na tutulong ang chairman. Hindi niya ako lolokohin. 2 tael ng walang kwentang tsaa. Para lokohin kayo at pumunta sa Feilong Group para mamatay? Miss Lu, paano ka naging presidente? May problema ba ang utak mo? Dalhin sila, ihatid ng maayos sa Security Bureau, imbestigahan. Tingnan natin kung ano ang inyong intensyon. Anong nangyayari? Assistant Xiao, itong 2 tao may dalang promissory note para mangolekta ng utang sa chairman. Hindi ko sila pinapasok, pero ayaw nilang umalis. Tingnan nyo. Ang promissory note. Nakakatawa. Palayasin na sila agad. Kung makita ng iba, ano ang iisipin nila? Opo, dahan-dahan. Anong 2 tael ng Yunhai Old Tea? Ang aming Feilong Group, hindi na kayang uminom ng kahit 2 tasa ng walang kwentang tsaa. Magsama kayo, saktan ninyo sila ng todo para maging halimbawa. Gusto mo bang mamatay? Anong sinabi mo? Yunhai Laute. Oo nga, kumuha sila ng pekeng promissory note, parating para mangolekta ng utang sa chairman. Nasaan ang promissory note? Secretary Xiao Ang, promissory note na ito. Sa unang tingin pa lang, pekeng-peke na tanga. Miss, ang promissory note na ito, saan ninyo nakuha ito? Ang promissory note na ito, ibinigay sa akin ni Jiangming. Sabi niya, basta hawak ito, puntahan si Chairman Fang, siguradong makakakuha ng tulong mula sa Feilong Group. Ngayon, ang server ng kumpanya ng Xinglan. Malapit nang bawiin ng kumpanya ng Yunduan, ang aming kumpanya. Nasa oras ng buhay o kamatayan. Ang bagong industriya ng maritime internet, Xinglan Group. Naiintindihan ko, ang Pangulo ay nasa ibang bansa pa para sa pulong. Pagkatapos ng pulong, kokontaken ko siya agad. Ganoon ba kaepektibo ang promissory note na ito? Hindi tayo niloko ni Jiangming. Marahil, mas maganda pa kaysa sa inaakala ninyo. Kaya, umuwi muna kayo. Kapag may balita, kokontaken ko kayo kagad. Si Chairman, ang presidente ng kumpanya ng Xinglan kanina, Lu Jiaoshu. Hawak ang promissory note ni Jiangming. Dumating sa headquarters. Sabi humihingi ng tulong sa headquarters para makakuha ng server resource. Sige, agad na ayusin ang kumpanya natin ang pinakamahusay na server. Hindi, gusto kong personal pumunta doon. Naiintindihan. Lao Jiang, ibinibenta mo ang bonds at stocks, pati ang mga investment properties. Bakit, mag-aasawa ka ba? Oo, parang ganun, buntis ang babae ko. Narinig ko Haishi sa Haishi, sa susunod na linggo may malaking auction. Balak ko pumunta para bumili ng magagandang bagay para sa kanya, para palakasin ang katawan niya. Ayos yan, Lao Jiang. Ikaw, bigla-bigla, may anak ka na. Sige, may gagawin ako, mauna na ako. Sige, ipagpatuloy mo. Ang bango. Jiangming. Bakit nandito ka? Bumalik na ako. Ang bango. Jiangming. Bakit ka nandito? Bumalik ka na, kumain na tayo. Jiangming. Paano mo nalaman na dito ang bahay ko? At saka, paano ka nakapasok? Nakalimutan mo na tech guy ako. Mag-locate lang. Mag-open ng fingerprint lock. Napakadali lang para sa akin. Maliit na bagay lang. Huwag mong isipin na dahil dito magbabago ang isip ko. Kahit na ano, bago pa man matapos ang lahat, dapat kitang alagaan. Oo nga, nakita mo ba si Fang Jingshan? Wala. Ano? Ang matandang ito, hindi nagbabayad ng utang. Hindi si Chairman Fang. Nag-abroad siya para sa pulong. Si Assistant Xiao ang tumanggap sa amin. Sinabi ni Assistant Xiao na kapag nakabalik na siya, ay magsasabi para sa amin. Pero hindi natin alam kung gagana. Si Xiao Zhan, maasahan naman ang ginagawa niya. Huwag kang mag-alala. Halika na, kumain na. Bakit parang bahay mo na ito? Kasi kamakailan ay pagod ka at na-hospital ka pa at may dala ka pang anak natin. Pumunta ako dito para magluto ng masarap para sa'yo. Hindi ba dapat magpalakas ka? Buong araw kang nagtrabaho, gutom ka na siguro. Hindi gutom. Huwag kang matigas ang ulo, kumain ka na. Sabi mo nga
ang galing mo naman magluto. Si, kain pa. Ito talaga ang pinakamasarap na pagkain na nakain ko nitong mga nakaraang araw. Sige. Sige. Lagyan mo pa ako ng isang mangkok. Sabi mo, bakit ba ako sobrang kumakain nitong mga nakaraang araw? Baka sobra na ang gutom ko. Hindi ka naman masyadong gutom, kundi may nakatira sa tiyan mo. Si, kain pa. Busog na. Busog na busog na. Sige, busog ka na, uwi na rin ako. Sige, ihatid kita. Sige, uuwi na ako, paalam. Si. Jiangming. Oh, bakit hindi ka na lang dito matulog? Si, Si. dito mo lang ako patutulugin. Saan mo gusto matulog? Sa kwarto? Okay lang naman. Matanda na ako. Mas komportable sa kama. Panaginip mo yan. Matulog ka na. Ingat. Ayos ka lang. Wala, okay lang. Matutulog na ako. Nasprain yata ang paa mo. Dali, maupo ka. Tignan ko. Mamaga na. Nasaan ang first aid kit mo? Kukuha ako ng gamot at ipapahid ko sa'yo. Hindi na. Bakit mo ginagawa ng napakalakas? Ang sakit. Pasensya na. Tinitingnan ko lang kung may bali sa buto. Nasaktan kita. Si, Babalik na ako sa pagtulog. kaya mo bang maglakad ng ganyan? Okay lang. Sa bahay, huwag kang magpanggap na matatag na babae. Kukunin kita pataas. Magpahinga ka ng maayos. Babalik na rin ako sa pagtulog. Magandang gabi. Luja Oksue. Akala ko hindi ka darating ngayon. Ngayon, ang pagpupulong ko. Ang layunin ng pulong ng mga ehekutibo ay simple lang. Lahat kami ng executives ay nagkakaisa na gusto naming mag-resign ka bilang presidente ng Xinglan Corporation. Lahat ako si Luzao Oksue. Mula nang maging presidente ng Xinglan Kumpanya, ginawa ko ang lahat at ang kumpanya ay umunlad. Kamakailan lang. Sa Tech Summit nakuha ko para sa kumpanya ang kontrata na nagkakahalaga ng 10 milyon. Bakit ninyo ako ipinagkanulo? President Lo, hindi naman ganoon. Totoong marami kang ginawa para sa kumpanya. Pero bilang presidente, iyan ay mga tungkulin mo. Pinapalis ka namin. Dahil nagalit ka sa Claude Kumpanya, na direktang nakasama sa interes ng kumpanya. Kayong lahat. Tama ang sinasabi ng lahat. Luzao Oksue, tumanggi kang mag-renew ng kontrata sa Cloud Kumpanya. Ito ang nagdulot sa Cloud Kumpanya na magdesisyon, bawiin ang server at kanselahin ang kooperasyon. Sa oras na iyon, ang buong Xinglan ay titigil sa operasyon. Ang lugi ng kumpanya ay hindi lang 10 milyon. Ito ang dokumento ng pag-alis mo bilang presidente. Pinapayuhan kita na umalis ng marangal. Howli, ang sinamantala mo ang pagkakataon. Tama. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. President Lo, para sa kumpanya, at para sa sarili mo,
Pirmahan mo na, at saka, magre-resign ka lang bilang presidente. Mananatili ang iyong mga share. May dividends ka pa rin. Hindi ka na maghahirap sa buhay. Naku, Lu Zhaoxue. Sa tingin ko, sapat na ang kabaitan ko sa iyo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon ngayong nangyari na ito, maliban kung magmatigas ka. Ano pa ang magagawa mo? O baka makakakuha ka ba para sa Singlan kumpanya ng bagong server provider? Paano mo nasabing wala siya? Kalokohan. Sa merkado, anong kumpanya pa ang may server na kayang pumalit sa cloud kumpanya? Feyong Group. Pakinggan ninyo ito. Ang Feilong Group. Ito ay may background ng militar na kumpanya ng depensa. Hindi kailanman nakikipagtulungan sa pribadong sektor. At saka, kung ikaw, Lu Zhaoxue, ay may ganitong kakayahan, ang Singlan ay mag-IPO. Kailangan mo pa bang magmakaawa? Akala ko, may magaling kang plano. Pero, isa lang palang biro. Nag-cause et Lu Zhaoxue. Ngayon sasabihin ko ito. Kung mapapagawa mo sa Feilong Group na magbigay ng servers sa Singlan, luluhod ako at hihingi ng tawad. Ikaw ang nagsabi niyan, sang-ayon. Bakit lagi kang nagtatago sa likod ng taong ito? Tingnan ninyo, mukha ba siyang presidente? At saka, ito ay isang pulong ng mga executives ng Singlan. Bakit mo hinahayaan ang taong ito na magsalita para sa iyo? Lu Zhaoxue, may respeto ka pa ba sa amin? Oo nga. Masyado mo kaming binabalewala. May paraan ka ba? Magsalita ka naman. Naniniwala ako kay Jiang Ming. Dahil sinabi ni Jiang Ming, natutulong sa atin ang Feilong Group. Siguradong darating ang Feilong Group. Lu Zhaoxue, sa tingin mo ba, binrainwash ka ng taong ito? Ang tinutukoy ninyo na Feilong Group. Bakit hindi namin nakikita? Nasaan sila? Sino ang nagsabing hindi kami darating? Sinong nagsabing hindi kami darating? Assistant Xiao. Itong si Lao Fang matanda na ito, gusto pa rin ng karangyaan. Lao Fang, sino siya? Tulong ba siya sa atin? Dahil nandito na si Lao Fang, ang problema sa server ay masosolusyonan na. Uy, Lao Fang, wala ka bang konsepto ng oras kung na-late ka pa ng kaunti? Malamig na ang lahat. Okay lang naman late basta masarap. Kung dumating ako ng maaga, makikita mo ba ang iba't ibang ugali ng tao? Teka, Zhaoxue, ipapakilala kita. Ito ay ang chairman ng Feilong Group, si Fang Jingshan, at siya ring aking mabuting kaibigan. Simula ngayon, ang server ng Singlan ay gagamitin na lahat mula sa kanilang kumpanya. Magandang araw, Chairman Fang. Chairman Hao ng Feilong Group. Uy, Lu Zhaoxue, saan mo nakuha ang artistang ito? Sabi mo, magaling naman siyang umarte. Nandito. Sabi ko sa'yo, ikaw, nagpapanggap kang chairman ng isang kumpanya ng depensa. Pwede kang dalhin sa korte militar. Naiintindihan mo ba? Sabi ko sa'yo, pupunta ka ba sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan? Tingnan ninyo, anong klaseng bagay ito? Wala akong gago! Bulag ka ba? Hindi mo pa nakita ang chairman ng Feilong Group? Hindi ka ba nag-i-internet? Chairman Hao. Siya talaga ay Chairman Fang Jingshan ng Feilong Group. Paano nangyari to? Miss Lu, di ba? Ako si Fang Jingshan, matalik na kaibigan ni Jiang Ming. Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Ang aming Flying Dragon Group ay handang magbigay ng pinakamataas na antas na server para sa inyo. At hindi lang iyon, ang inspeksyon at maintenance sa hinaharap ay sa amin na bahala. Miss Lu, ito ay isang kontrata na may bisa ng 10 taon. Kapag pumirma kayo, bawat taon, sa Flying Dragon Group, magbabayad kayo ng ₱1 at makakakuha kayo ng lahat ng serbisyo. Ano, ₱1? Totoo ba ito? Oo. Kung gayon, maraming salamat kay Chairman Fang. Kung may pasasalamatan, si Jiang Ming ang pasalamatan. Jiang, kailangan mong maghanda ng 2 bote ng magandang alak para sa akin, ha? Umuwi ka muna. Ang pag-inom, pag may oras na ako.
Ang kuripot mo naman. Nagpakahirap akong pumunta rito para tulungan ka. Ni hindi man lang ako nakainom. Sige, magkita na lang tayo sa ibang araw. May gagawin pa ako. Uuwi na ako. Sige, ingat. Bumalik ka rito. Ang server ng Phelan Group ngayon kontrata ng pag-arkila. Nasa kamay ko. Sino pa sa inyo ang gustong magpaalis sa akin? Ma'am Lu, nagkamali lang kami sandali. Oo. Nag-aalala lang kaming lahat. Ngayon na naayos na ang problema sa server, tiyak akong walang magtatanong sa kakayahan ni Ma'am Lu. Kung wala na kayong tanong, umalis na kayo. Kayo. Mabuti. Ayos ikaw pala, Lu Chao Xue. Hintayin mo ako. Hindi ako basta-basta susuko. Bahala ka. Ayos, sa wakas na ayos na ang lahat. Tito Jiang, ang galing mo talaga. Talagang dinala mo ang chairman ng Phelan Group dito. Sinabi ko na sa inyo noon pa, pero ayaw ninyong maniwala. Jiang Ming. Salamat. Huwag ka nang magpasalamat sa akin, ikaw naman ang nanay ng bata. Tito Jiang, ano yung sinabi mo? Kaninong nanay si Ma'am Lu? Ang ibig niyang sabihin ay magiging nanay ako balang araw. Huwag kang magkamali ng intindi. Tama ba, Lao Jiang? Wa. Lao Ziang. Sige, ngayon na naayos na ang problema sa service area. Kailangan ko pang bantayan ang pag-install ng system. Alis na muna ako. Ate, nakikiusap ako sa iyo. Nasa WoW group na ako. Naglinis ng banyo buong araw. Ikaw na ang magsalita kay MS. WoW para sa akin. Ayoko na talagang maglinis ng banyo ng 1 buwan. Makikiusap ako kay MS. WoW. Ate, alam ko nagkamali ako dati. Ngayon alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi mo pwedeng hayaan akong mamatay. Ako ang tunay mong kapatid na babae. Ngayon alam mo na kapatid mo ako. Noong sinasaktan mo ako, hindi mo naisip na ako ang ate mo. Kung ayaw tumulong ni Ye Chengxi, okay lang. Walang kwenta. Sino ang pumasok ng palihim sa opisina ko? Sino ang pumasok sa opisina ko? Sino ang kumuha ng USB ko? Walang nagsasalita. Nawalan na ba kayo ng boses? Sige, tatawag ako ng pulis. Pagdating ng pulis, malalaman kung sino ang may sala itong pagnanakaw. Papatayin ko siya. Jiao Yang. Ang bagay tungkol sa pagpasok sa high C, paano na ang paghahanda? Sagot, Chairman. Nakipag-usap na kami sa lokal na pamahalaan at napagkasundoan na upang ipakita ang aming taos-pusong intensyon. Ang information cocktail party na ito sa High C ay ganap naming susuportahan. At naghanda rin kami ng isang proyektong tender na nagkakahalaga ng 1 bilyon upang suportahan ang mga lokal na negosyo. Mabuti. Maaari na kayong bumaba. Opo. Assistant Zhao. Ang ating grupo ay ang nangungunang pinansyal na grupo sa Daksha. At ang chairman ay ang Information Cocktail Party ng Daksha, ang panghabang buhay na honorary president. Paano naman magiging ganoon kahalaga sa isang maliit na high C? Ang pagpapahalaga? Isang dating kasamahan ng chairman, isang tech genius. Na, ayon sa balita, nasa high C ang isang kumpanyang tinatawag na Aoyang. Chairman ito ay para, sa pangalan ng pamumuhunan, makipagtulungan sa kabilang partido, at tatali ang dakilang taong ito. Ganyan pala. Tama nga. Naaalala ko yata na taga-high C ka, di ba? Oo. At ang aking pinsan ay nagtatrabaho sa Aoyang. Kung ganoon, ang information cocktail party ng high C na ito ay buo kong ipagkakatiwala sa iyo. Huwag magkakamali, Sige, garantisadong matatapos ang gawain. Sa wakas tapos na. Talaga? Hindi pwedeng hindi aminin na tumatanda na. Director Jiang, ang galing mo talaga. Ang komplikadong kagamitan. Natapos mo sa loob ng 2 o 3 oras. Nasaan si President Lu? Si President Lo ay nasa desisyong pulong kasama ang mga executives. Malamang hindi matatapos sa loob ng 1 oras. Sige, ang natitirang pangunahing trabaho ay iiwan ko sa inyo. May kailangan ako, kaya mauna na ako. Sige, mauna ka. Ang auction ay magsisimula pa lang ng alas 8. Kung pupunta tayo ngayon, malamang aabot pa tayo. Sabihan muna natin si Zhao Xiu.
Guro, kailangan mo akong iligtas. Guro, kung hindi mo ako tutulungan, maaaring mawalan ako ng lahat at maaaring makulong pa. Guro. Umalis ka. Sino ang guro mo? Supervisor Jiang, lahat ng pagkakamali ay kay Xiao Jing yan. Kung hindi siya nang himasok, bakit kita sisantehin? Pero, ngayon ang aoyang natin ay talagang malapit ng mawala. Ang tatay ko ay naospital dahil sa sobrang pag-aalala. Nakikiusap ako, pakiusap, bumalik ka at tulungan mo kami. Supervisor Jiang. Ma'am Jiang. Naalala ko dati noong tinanggal mo ako sinabi ko na sa iyo kung gusto mong tawagan ang chairman tumawag at sabihin sabi mo hindi na kailangan at pinaubaya mo pa sa akin ang bilan na ibinigay ng kumpanya at ang sasakyan. Isuko mo raw. Tagapamahala Jiang, ako ito. Noon, nagkamali ako dahil sa kasakiman. Kung igagalang ako ng tao gagantihan ko siya ng 10 ulit. Ako, si Jiang Ming, masasabi kong ginawa ko ang lahat para sa inyong aoyang at para sa dating chairman ngayon. Wala na ako sa inyong aoyang, umalis na kayo, hindi ko kayo tutulungan. Kung tutulungan ko kayo, magiging hindi ako tapat sa tiwalang ibinigay sa akin ng Xinglan. Tandang, ginawa na namin ang lahat para makiusap sa iyo. Ayaw mo pa rin kaming tulungan, di ba? Ako, si Jiang Ming, hindi ako santo. Hindi ako magiging mabait sa mga nangapi sa akin. Ikaw. Hoy, pinsan. Nagpa siya ang aming KU group na magdaos ng impormasyong cocktail party sa Heishi. At pipili ng isang potential na investment target. Pinaghirapan ko ang pakiusap, pinsan, para makuha mo ang slot na ito. Talaga? Tandang, akala mo ba kung wala ka, hindi na kami kaya? Kahit wala ka, maililigtas ko ang aoyang. Talaga? Totoong totoo. Ang aking pinsan ay ang tagapamahala ng benta ng Kiyu Grupo iyon ay isang multinasyonal na kumpanya. Kung siya ang gagawa, hindi lang mag-aayos ng aming system at firewall, kundi pati na rin i-upgrade ang aming mga makina hindi problema. Talaga? Ang galing! Alam ko na tama ang tingin ko sa iyo. Tandang, hintayin mo ako. Babayaran ko ang Xinglan pagdating ng panahon. Iyo group si Liu ba ay nabulag? Bahala na, wala naman akong pakialam. Kailangan kong pumunta sa auction para bumili ng magandang bagay para kay Jiaoxu para palakasin ang kanyang katawan. Kung mahuli ako baka maunahan ako ng iba at magiging problema. Tapos na ang meeting ngayon. Sige, mauna na kayo sa trabaho. Oo, Boss Lo. Ah, tama nga. Nasaan si Jiang Ming? Ewan. Bukas na ang Information Summit. Kailangan ko siyang kausapin. Boss Lu, bakit kailangan mong kausapin si Director Jiang? Ipinapaalam niya sa'yo kung saan siya pupunta. Parang kayo dalawa ay nag-uulat sa isa't isa. Parang nagde-date kayo. Sira ka. Uy, Jiang Ming. Nasaan ka? Nasa entrance ako ng auction. Yung mensaheng pinadala ko sa'yo, hindi mo natanggap. Sige, hintayin mo ako doon. Pupunta ako sa'yo para pag-usapan yung tungkol sa Information Chamber bukas. Si. Ang saya ng auction ngayong taon. Ang mga mayayaman at makapangyarihan sa Haicheng ay nandito lahat. Kahit sino man ngayon, determinado akong makuha. Bago ako pumunta, nag-research na ako. Ang ina-auction ngayon ay ang first fish ng Chagan Lake na 40 years old. Iyan ay isa sa 100 taon. Palagi itong umaabot ng napakamahal na presyo. Sa sweldo mong maliit, paano sa sapat? Huwag kang mag-alala. Lu Zhaoxue, ang sama ng pagkakataon. Bakit palagi kang nandito? Ano? Ang auction ng isdang ito ngayon? Gusto mo ring makialam? Di ba? Hindi siya, ako. Ikaw? Isang empleyado. Sa barya lang sa bulsa mo. Makakabili ka ba ng kahit isang kaliskis? Magsalita ng maayos. Bibili ba tayo o hindi? Anong pakialam nyo? Ang mga dumating ngayon ay pawang mayayaman at may mataas na estado sa lipunan. Ito, bakit pinapasok ang isang pulubi? Ang organizer anong ginawa nila? Ito ay direktang nagpababa ng antas ng subasta. Mahal. Ang baho naman ng amoy ng kahirapan dito. Umalis na tayo. Ang galing!
Mahal, ngayon, bibilhin ko itong isda para sa iyo. Ibibigay sa iyo. Hemp, Huwag mo na silang patulan. Hindi worth it na magalit ka. Tara na. Magandang gabi sa lahat. Ang ating dala ngayong gabi ay ang unang isda ng taon mula sa lawa ng tiyagan. Ang isdang ito ay ang pinakamalaki at pinakamatanda mula sa lawa ng tiyagan sa nakaraang 20 taon. Natural, napakataas din ng nutritional value nito. Tingnan. Wow, ang laki. Oo nga. Siguradong hindi ito mura. Unang beses ko itong makita napakalaking isda. hindi masama. Panimulang bid ay 500,000. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 200,000. Simula na ng bidding. Magsimula na tayo sa bidding. 800,000. E-buy 1. Liam by 1. Bakit bigla kang nagdagdag ng ganito kalaki? Huwag kang mag-alala ikaw at ang sanggol sa iyong tiyan maghintay na lang kayong kumain ng isda. Hindi mo naman pwedeng dagdagan ng ganito kalaki ng isang beses. 2,000,000. Isang beses. Mahal, kinakalaban ka niya. Hemp! Nagpapanggap kang mayaman. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Liang by Arshwa. Mabuti ang ginoong ito ay nagbid ng 2,200,000. Sam by 1. Nagpapakatigas ka ba sa akin? Bidding naman. Kung sino ang mas mataas na bid, siya mananalo. Makatarungan. Gusto ko ang bagay na ito. May problema ba sa bid ko? Sige, tingnan natin kung magkano pa ang kaya mong idagdag. Sam by Arshwan. Jiang Ming, may pera ako, pero ang kaya ko lang ay 3 milyong lang ang mailalabas. Ang iba ay shares, hindi ko mailalabas. Huwag kang mag-alala. May ideya ako. 3,200,000. Isang beses. Sabay 1. Ito ba ang sinasabi mong? May ideya ka? Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito ay katumbas ng presyong ito. Jiang Ming, baliw ka ba? Nangangahas kang magbid ng 4 million. Saan mo nakuha ang pera? Ano? O susuriin mo ba? Ang balance ng bank account ko? Umasa ka lang kay Lu Zhao Xue. Nag-aarte ka pa sa akin. Di ba? Sa pagkakaalam ko, ang maximum ni Lu Zhao Xue ngayon, 3 milyon lang ang kaya niya. Hanggang kailan ka magpapaarte? 4.2 million. Mahal. Ang galing. Si Mr. Hao ay nag-alok ng 4.2 million. May magtaas pa ba? 4.2 million. Unang tawag. Jiang Ming, huwag ka nang tumawag, higit sa 3 milyon lampas na wala na sa kaya namin. Huwag kang mag-alala. Kahit gaano pa ako kahirap, Jiang Ming. Hindi ako gagastos ng pera ng babae. May pera ako. 4.2 million. Ikalawang tawag. Ano? Tumawag ka. Bakit hindi ka na tumatawag? 5 milyon. Ano? 5 milyon host. Malakas ang hinala ko. Nanggugulo siya. Mr. Hao, ayon sa rules ng auction, kahit magkano ang ibid ng client kung magkano ang dagdag, ay malaya ang client, wala kang karapatang makialam. Hemp. Mahal. Anong gagawin? Hindi ako naniniwala kay Lu Zhao Xue na kaya niyang magkaroon ng ganyan karaming pera. 5,200,000. Jiang Ming, huwag ka nang magbid. Wala na akong ganyan karaming pera. Huwag kang mag-alala. May pera ako. 6 na milyon. Nababaliw ka? 6 na milyon, isa. 6 na milyon, dalawa. Mahal. Taasan mo. Mahal. Mahal. Taasan mo. Umalis ka. 6 na milyon para sa isda. Ikaw ang magbibigay ng pera? 6 na milyon, 3. Binabati kita, Mr. Jiang. Nakuha ang bid, ang unang isda ng taon. Host, niloko kayo lahat. Ano? Sa pagkakaalam ko, si Lu Zhao Xue, ngayon, wala talaga siyang 6 na milyon. Kaya, sinadya ni Jiang Ming na magtaas ng bid. Hindi kayo makakapag-transact ngayon. Miss Lu, ngayon, kaya mo bang magdala ng 6 na milyon para sa transaksyon? Wala akong ganyan karaming pera ngayon. Pero bigyan mo ako ng 3 araw. Tiyak kung makakakuha ako. Ano? 3 araw? 3 araw? Walang kwenta. Ah, magaling! Pinaglakas loob mong manggulo rito. Magsama ng mga tao. Hulihin sila. Jackpin sila. Jiang Ming, akala mo bang palengke ito ng seafood? Ito ang buong bansa pinakasikat na auction house. Siyempre alam ko. Alam mo tapos nagugulo ka pa?
Alam mo ba na kung hindi ka makapaglabas ng pera, ano ang mangyayari sa'yo? Dito ay lehitimong auction house. Ayon sa patakaran ng auction, kung dahil sa inyong malisyosong pagtaas ng bid at hindi matutuloy ang transaksyon, kami ay magsasampa ng kaso laban sa inyo. Sa oras na iyon, hindi lang pagkabilanggo, kundi lahat ng pagkalugi dito ay kayo ang sasagot. Jiang Ming, sinabi ko nang wala akong pera. Ano ngayon ang gagawin mo? Huwag kang matakot. Magbayad ka lang. Anong bayad? Si Lu Zhaoxue mismo ang nagsabi kanina. Ngayong araw na ito, hindi talaga siya makakapaglabas ng ganyang kalaking pera. Kaya mo bang magbayad? Wala siya, pero mayroon ako. Mula pa sa simula, hindi ko naisip na si Zhaoxue ang magbabayad. Makapaglabas ka ba ng 6 na milyon? Ano? Nanaginip ka ng gising? Ginoong Jiang, i-verify namin ang iyong card. Kung ngayong araw na ito hindi ka makapaglabas ng pera, ihahatid namin kayo sa presinto. Matagumpay ang pag-swipe. 6 na milyon ang nadeposito na. Ano? May 6 na milyon ka talaga? Pasensya na, Ji Jiang. Talagang paumanhin. Kanina ay medyo bastos ako sa inyo. Huwag po kayong magalit. Walang problema. Pwede ko na bang makuha ang isda? Siyempre, bilang paghingi ng tawad, kami mismo ang maghahatid ng isda sa inyong bahay. Ji Hao, simula ngayong araw, ang aming subasta ay hindi natatanggapin ang mga taong tulad mong sinungaling. Ngayon, umalis ka na agad dito. Ikaw. Jiang Ming, mas mayaman ka pa pala sa akin. Sa loob ng maraming taon, bukod sa pagiging cybersecurity officer, marami rin akong ginawang investment. Unti-unti lang, naging ganito kalaki. Ji Jiang, saan po namin ihahatid ang isda? Sa villa ni Miss Luna lang. Okay lang. Aalis na kami. Sige po, ingat. Teka, ihatid mo ako. Anong ibig sabihin yon? Binili mo ito para sa akin. Siyempre, ang isdang ito ay may magandang simbolismo at napakataas ng nutritional value. Nahimatay ka dahil sa sobrang pagod. Ngayon, buntis ka pa. Kaya naisip kong bilhin ito para mapalakas ang iyong katawan. Ji Jiang, isang malaking halaga para sa isang ngiti. Malawak ang pananaw. Jiang Ming, pwede mo namang direktang ibigay sa akin ang 6 na milyon. Sigurado ako, mawawala lahat ng sakit ko. Eto na. Handa na ang sabaw ng isda. Pwede na kumain. Sa buong buhay ko hindi pa ako kumain ng isda na nagkakahalaga ng 6 na milyon. Halika, tikman mo ang sabaw. Hindi nga. Ang kakaiba talaga ng lasa ng isdang ito. Ito ang unang isda mula sa Chagan Lake. Tinatawag itong hari ng isda. Napakataas ng nutritional value. Ito ay pampalakas ng katawan. Kumain ka pa. Matagal na akong hindi nagkaroon ng ganito karelax na pagkain. Sabihin mo nga, ikaw, isang dalagang nasa 20s, bakit ganito kahirap ang ginagawa mo? Para sa huling hiling ng tatay ko. Kapag nakuha ko sa IT Summit ang suporta ng Q Group, kung gayon, makakapagtatag tayo ng matibay na pundasyon sa tech industry. Kiyo Group. Simple lang iyan. Tutulungan kita. Tutulungan mo ako. Marami ka nang natulong sa akin. Jiang Ming, salamat. Kung wala ka, baka hindi ko talaga kayanin. Eto, Kumain ka na. Gabi na. Baka umuwi na muna ako. Jiang Ming, gabi na. Baka dito ka na lang muna. Pwede na ba akong matulog sa kwarto mo? Hindi naman bawal. Ang init naman. Ang sustansiya naman ng isdang iyon. Salbahe ka. Bakit ako salbahe? Kagabi. Ikaw yung nagsabi na mainit. Sabay nag-aalis ng damit? Harap sa akin, tapos humahalik at humahawak. Ay, tumigil ka na. Matagal na tayong mag-asawa, nahihiya ka pa ba? Sinabihan na kitang tumigil. Bakit mo pa sinasabi? Kung gusto mo, maghanap tayo ng oras. Kunin na natin ang kasal. Matapos ang Information Summit, saka na lang. Sige, okay. Kung gayon, ituturing kong pumayag ka na.
Lao Liu, nabalitaan ko na ang inyong Qiu Group darating sa Haishi ngayon. Oo nga. Gusto kitang italaga bilang aming Director ng Information Security. Alam ko na. Masama ang intensyon mo. Sige, tama na. Pwede kitang sagutin. Pero, kailangan mo ring tulungan ako. Kuya, lumapit ka talaga ha? Sa pagkakaalam ko, ang party na ito ay inimbita ng Qiu Group ang mga kumpanya ng teknolohiya sa buong Quanhai. Bakit hindi kami pwede pumunta? May mga tao talaga. Huwag mong isipin na makapasok ka lang sa info party ay makukuha mo na ang 1 bilyong proyekto. Bilang pangalawang malaking shareholder ng Xinglan, nakatabi ka sa aming kakumpetensya. Baka naman lumipat ka na sa kalaban. Lu Zhaoxue, hindi mo pa alam. Umalis na ako sa Xinglan at sumali na ako sa Aoyang Group. Malapit nang mamatay ang Xinglan. Tama? Diwilabita kay Haodong na sumali sa Aoyang namin. May problema ba? Talaga namang magkakasama ang mga ahas at daga. Huwag mong isipin na makapasok kayo sa venue ay may magagawa na kayo. Ang 1 bilyong proyekto ng Qiu Group ay wala kayong makukuhang kahit piso. Sa pagkakaalam ko, ang 1 bilyong proyektong ito ay para sa mga kumpanya ng teknolohiya na may kakayahan at potensyal. Dati, ang Xinglan namin ay talagang hindi kaya. Pero ngayon, may Jiangming, sa tingin ko, kayo sa Aoyang ang walang kwalifikasyon, di ba? Ha ha ha. Magaling sa tech? Ano naman? Sa huli, empleyado ka pa rin. Sasabihin ko sa'yo, ang pinsan ko ay tagapamahala ng departamento ng pagbebenta ng Qiu Grupo. Sinabi na niya sa akin, ang Info Business Conference na ito ay siya ang namamahala. Ang kumpanyang napili ay ang Aoyang Group ko. Ngayon, tila nung tinanggal kita at pinili si Xiao Jingyan, ay sobrang matalinong desisyon. Paano kung sabihin ko, kung wala ang Xinglan namin, ang info party na ito ay tiyak na hindi matutuloy, maniniwala ba kayo? Nandito na kaya si Lao Jiang? Xiao Teng, ihanda mo na ang appointment papers. Pupunta muna ako sa venue para tingnan. Sige, Chairman. Mauna na kayo sa loob. Susunod ako mamaya. Manong, ikaw, karapat-dapat ka bang mapansin ng Qiu Group? Hintayin mo, sakupin ko ikaw. Itong Manong na mahilig magyabang. Qiu Group, tiyak na malaking credit ang ibibigay nila sa akin. Ano pang hinihintay ninyo? Huwag ba kayong mag-atubiling itaboy sila? Tigil, ano ang ginagawa ninyo? Lao Liu, kung medyo nahuli ka pamuntik na akong mahuli ng mga security ninyo at maaresto. Ang cute. Paano kayo nangahas? Bakit may isa pang Manong? Sino ka ba? Ako dapat ang magtanong niyan. At sino ka naman? Nangahas kang gumawa ng gulo sa kaibigan ko dito? Ako ang Technical Director ng Aoyang Group, Xiao Jingyan. Ang pinsan ko ay tagapamahala ng benta ng Qiu Grupo. Xiao Teng. Ang IT conference na ito, siya ang namamahala. Xiao Teng. So, sa madaling salita, umaasa ka sa pinsan mo para magyabang dito. Manong, oo, ano ngayon? Kung gusto mo, isasama kita sa sasaktan. Alam mo ba na nakatayo sa harap mo itong kuya ay ang chairman ng Qiu Group, Liu Qingzhou? Liu Qingzhou. Naglakas loob ka bang magpanggap, Chairman Liu? Pinipilit mo akong bugbugin? Naka-ready na ba ang mga dokumento? Secretary Zhao, naka-ready na ang mga dokumento. Xiao Teng. Sa loob ng 1 minuto, kung hindi ka lalabas, huwag ka nang lumitaw kailanman. Sige, pupunta na ako agad. Malapit ka nang mamatay at nagpapanggap ka pa rin dito? Lao Jiang, bakit ang bastos ng batang ito? Talagang walang hiya siya sa Aoyang kumpanya ako ay na-set up ako niya kaya napilit akong mag-resign. Sige. Ngayon, lahat ng utang, bago at luma, aayusin na. Ano pang hinihintay mo? Magsisimula na ang Information Trade Fair, palayasin na sila. Tigil. Pinsan, tamang-tama ang dating mo. Ang taong ito ay nagpapanggap na Chairman Liu. Inaayos ko siya para sa iyo. Ikaw, gago. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo akong idamay. Chairman. Wala akong kinalaman dito. Siya lang ang nagkakalat ng kasinungalingan. Chairman. Xiao Teng, pinayagan mo ang pinsan mong gawin ang masama. Simula ngayon, sibakin ka na. Chairman, nagkamali ako. Chairman, nagkamali ako. Huwag po, Chairman. Umalis ka. At ikaw, Xiao Jingyan, naglakas loob kang saktan ako? Ipapakulong kita.
Idedemanda kita hanggang sa maubos ang lahat ng pera mo. Dalhin sila. Chairman, nagkamali ako. Lahat ito ay pagkakamali lang. Chairman, Lahat ay pagkakamali lang. Chairman. Bagsak na! Na-offend natin ang Kiyu Group. Ngayon, ang awyang natin ay tuluyan ng babagsak. Diyos ko, bakit ako nag-withdraw ng investment sa Xinglan? Ang tanga ko talaga. Zhao Yang, Chairman, ang appointment letter at ang support document para sa bilyong proyekto. narito. Miss Luo, ito ang aming KU Group na bilyong kontrata ng suporta. Binabati namin ang Xinglan sa pagkakamit ng kontratang ito. Talaga? Salamat. Salamat. Lao Jiang ito. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ito. Sa inyo, kayo na ang bahala. Mauna na ako, may gagawin. Kuya, parang nananaginip yata ako. Anong panaginip sa umaga? Jiang Ming. Salamat. Para saan? Ang Star Moon System at ang kontratang 1 bilyon, ito ay ituring na regalo ko para sa bata. Kung ganoon ang sasabihin mo, hindi pa sapat. Hindi pa ito sapat. Ano ang gusto mo? Hindi ako ang may gusto. Siya ang may gusto. Ano ang gusto niya? Gusto niya ng tatay. Jiang Ming, magpakasal tayo. Ang mga salitang ito ay dapat ako ang magsabi. Xiao Oxue, papakasalan mo ba ako? Oh, Wakas.